Magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal kong lolo at lola at sa lahat ng sumusubaybay sa ating Doc Mateo Health Tips. Alam niyo po ba, araw-araw po akong tinatanong tungkol sa kape. Sa atin kasing mga Pinoy, lalo na sa ating edad, parang hindi kumpleto ang umaga kung walang isang tasa ng mainit na kape. Ang bango pa lang, nakakagising na. Kaya't hindi po katakataka na ang kape ang isa sa pinaka-popular na inumin sa mundo. Pero habang tayo po ay nagkakaedad, nagiging mas sensitive na po ang ating katawan. Kaya't marami po tayong tanong na dapat sagutin. Talaga bang ligtas pa ang kape sa atin? O kailangan na ba nating itigil para maiwasan ang sakit? Madalas po kasi nating marinig, "Dok, nakakapalpitate daw po iyan." O, "Dok, baka tumaas pa ang BP ko kapag nagkape ako." Kaya sa araw na ito, aalamin po natin ang katotohanan at bibigyan ko po kayo ng gabay kung paano i-enjoy ang kape nang walang alalahanin. Pero bago po tayo magpatuloy, hayaan niyo muna akong magpaalala. Lagi po nating tandaan, ang lahat po ng payong ibinibigay ko rito ay dagdag kaalaman at edukasyon lamang. Hindi po ito dapat ipalit sa payo ng inyong personal na doktor. Bakit po? Kasi ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang kalagayan. May umiinom ng pampalabnaw ng dugo, may problema sa bato o sa tiyan. Kaya't kung may maintenance medications po kayo o may dati ng sakit sa puso, mas mabuti pong kumonsulta muna kayo sa inyong manggagamot bago baguhin ang inyong coffee habit. Sa kanila po manggagaling ang pinakaangkop na payo para sa inyo. Ngayon, mag-usap na tayo tungkol sa kape. Ang sagot po, lolo at lola, ang kape ay hindi masama. Ang problema po ay kadalasan nasa sobrang dami at maling pag-inom nito. May magagandang benepisyo po ang kape, lalo na sa atin. Sa totoo lang, may proteksyon po itong iniaalay sa atin. Una po, sa utak at memorya natin. Ang caffeine po ay natural na pampasigla. Nakakatulong ito para maging mas alerto tayo, mas malinaw mag-isip at hindi tayo antukin habang nagbabasa o nakikipagkwentuhan. Dito po nanggagaling ang focus natin. May mga pag-aaral din po na nagpapahiwatig na ang tamang pag-inom ng kape ay posibleng makatulong na protektahan tayo laban sa Alzheimer's at Parkinson's. Malaking tulong po iyan, lalo na para mapanatili nating matalas ang ating isip. Pangalawa, Dok, totoo bang mayaman sa vitamins iyan? Well, ang kape po ay sagana sa antioxidants. Ito po ang lumalaban sa mga free radicals na nagpapabilis ng ating pagtanda. Pinapabagal po nito ang oxidative damage sa ating cells. At may mga research din po na nagsasabing nakakapagbigay proteksyon ng kape sa ating atay. Napakaganda po nito para mapanatili nating malusog ang organ na siyang naglilinis ng ating dugo. Pangatlo, pampabuti ng mood at pangkalahatang sigla. Ang pag-inom ng kape ay naglalabas ng mga feel-good chemicals tulad ng dopamine. Ito po ang nagpapaganda ng ating mood at nagbibigay ng dagdag na enerhiya para maging mas masigla tayo sa ating daily activities. Pero, Doc Mateo, ano po talaga ang masamang epekto? Bakit ako pinagbabawalan ng mga anak ko? Ang panganib po ay nagmumula sa labis. Tandaan po nating, epekto sa puso at blood pressure. Kapag sumobra po tayo ng kape, pansamantalang nagpapataas ng presyon ng caffeine at nagpapabilis ng tibok ng puso. Ito po ang dahilan ng palpitation. Kaya kung kayo po ay may high blood na hindi kontrolado, arrhythmia o irregular heartbeat o history ng atake sa puso, doon po tayo dapat mag-ingat. Ang biglaang pagtaas ng BP ay pwedeng maging trigger ng seryosong problema. Epekto sa pagtulog at tiyan. Dok, bakit po ba ako hirap matulog sa gabi? Baka po ang inyong huling tasa ng kape ay masyadong huli. Ang insomnia po ay isa sa pinakamalaking epekto ng labis na caffeine.
Bukod pa po dyan, ang labis na kape ay pwedeng maging sanhi ng acid reflux o pananakit ng tiyan, lalo na kung malakas ang inyong asimo o meron na kayong GERD. Mahalaga po ang malusog na digestive system. Epekto sa buto. Sabi din po ng iba, "Doc, nakakahina po ba ng buto ang kape?" May epekto po ang kape sa calcium absorption at maaari rin po itong magpalabas ng calcium sa ihi. Kaya kung may osteoporosis o kung mataas na ang panganib na mabalian ng buto, kailangan po nating tiyakin na hindi natin sinasabayan ng kape ang ating calcium supplements. Maglaan po tayo ng oras sa pagitan ng pag-inom ng kape at supplements. Kaya heto po ang aking simple at praktikal na gabay para ma-enjoy natin ang kape ng ligtas. 3 bagay lang po ang dapat nating tandaan. Una, mag-focus tayo sa tamang dami o ang tinatawag nating Rule of 2. Ito po ang magic number. 1 hanggang 2 regular na tasa lang sa isang araw. Ito po ang limitasyon natin para manatiling ligtas. Huwag po tayong lalampas ng 300 milligrams ng caffeine. Kung umiinom po kayo ng higit pa rito, kailangan na po nating bumabas. Unti-untiin po natin ang pagbabas para hindi mag-headache. Hindi po kailangan ng sobrang lakas ng kape. Sapat lang po ang kailangan. Kung sobra po ang caffeine, masisira ang puso at magiging nerbyoso tayo. Pangalawa, mag-ingat tayo sa tamang oras o ang tinatawag kong noon deadline. Ito po ang pinakaimportante. Iwasan natin ang kape pagkalipas ng 12:00 ng tanghali. Bakit po? Ang caffeine po kasi ay tumatagal ng ilang oras sa ating sistema. Kung iinumin natin ito sa hapon o gabi, sigurado pong maaapektuhan ito ang kalidad ng inyong pagtulog. At alam po natin, lolo at lola, ang magandang tulog ang pinakamabisang gamot balang sa lahat ng sakit. Kapag kulang po sa tulog, tumataas ang stress hormones at tumataas din ang BP. Kaya't panatilihin po ang coffee consumption sa umaga lamang. Pangatlo, bantayan natin ang tamang samahan o iwas tamis. Doc, ano po ba ang pinakamasamang idinadagdag ko sa kape? Hindi po ang kape, kundi ang sobrang asukal, flavored creamer o condensed milk. Ito po ang nagdadagdag ng calories, sugar at taba na nakakasama sa ating diabetes at puso. Kaya subukan po nating uminom ng black coffee o gumamit po tayo ng stevia at konting fresh milk. Ito po ang mas healthy na paraan. Kung gusto niyo po ng mas matamis, mas mainam po kung natural sweeteners ang gamitin. Ayan po mga minamahal, sana po ay naliwanagan kayo tungkol sa kape. Hindi po natin kailangang iwanan ang ating coffee habit, kundi kailangan lang po nating maging responsable at moderate sa pag-inom nito. Ito po ang sikreto para tuloy-tuloy nating ma-enjoy ang kape habang pinapanatili ang ating kalusugan. At muli, huwag po nating kalimutang makipag-ugnayan sa inyong doktor para sa pinakamainam at personalisadong payo, lalo na kung meron po kayong sakit sa puso. Kung nakatulong po ang gabay na ito, paki-like at i-share po natin ito sa ating mga kaibigan at kapamilya na mahilig din sa kape. At kung bago pa lang po kayo, paki-subscribe na po sa Doc Mateo Health Tips at i-click ang bell icon. Sa susunod po nating pag-uusap, tatalakayin naman natin ang tips para sa ligtas na pag-inom ng maintenance medications para maiwasan ang pagkakamali sa dosage. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Manatiling malusog at pinagpala po tayong lahat. Paalam po.